Martial Peak, Kabanata 5833. Nagpakita. Nang umalingaw ang dagandong ng sorpresa at pagkagulat sa lahat ng direksyon, nataranta ang lahat ng mga master ng Black Ink Clan. Sa lahat ng mga 9th grade human race master, ang pinakakinatatakutan nila ay si Yang Kai, na dapat ay nakulong sa Universe Furnace. Bagamat hindi nila alam kung paano siya nakatakas, nagpakita nga siya rito. Habang umaalingaw ang dagandong na ito, biglang nawala ang aura ng isa pang pseudo-royal lord. Ang pagkawalang ito ay hindi nangangahulugan na siya ay namatay, bagkus ay siya ay nakulong sa isang lugar. Biglang nawala lahat ng aura niya. Bumuo ng battle formation, mabilis na bumuo ng battle formation. Isang pseudo-royal lord ang sumigaw habang ang isang figure ay mabilis na humiwalay sa larangan ng digmaan at nagsimulang lumipat patungo sa isa't isa. Ang Chiwo Army ay walang 9th grade na nagbabantay sa kanila, kaya ang pseudo-royal lords ay hindi nag-set up ng battle formation para kumilos. Bagamat ang pseudo-royal lords ay maaaring bumuo ng sarili nilang 3 directions array, madalas na kailangan ng panlabas na panggigipit para pilitin silang gumawa ng ganoong pagpili. Sa isang kapaligiran tulad ng E5 territory kung saan walang banta, sila ay karaniwang lumalaban ng mag-isa. Sa ganitong paraan, magagawa nilang itali ang higit pang mga 8th grade human race masters, na nagpapahintulot sa kanila na makagalaw ng mas malaya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang pressure at pagbabante ay naruroon na, kaya natural na nagsimulang i-connect ng pseudo-royal lords ang kanilang mga aura sa isa't isa at mabilis na nabuo ang kani-kanilang 3 directions array, na nagpapahintulot sa kanila na makapagpahinga ng bahagya. Sa buong E5 territory, ang Black Ink Clan ay nagpadala ng halos 20 pseudo-royal lords, isang malaking bilang sa kanila. Kung hindi dahil dito, hindi maaaring ibagsak ng Chiwo Army ang teritoryo na ito sa kanilang makapangyarihang puwersa at sa tulong ng napakaraming Divine Spirit. Sa sandaling ito, maraming pseudo-royal lords ang bumuo ng kanilang sariling puwersa, ngunit dalawa lamang sa kanila ang nanatiling nag-iisa, kaya naging awkward ang sitwasyon. Ang dalawang pseudo-royal lords ay hindi nakabuo ng battle formation, ngunit sa ngayon, wala ng pseudo-royal lords na magsanib puwersa sa kanila. Saglit na ang dalawang ito ay tila iniwan ng kanilang mga kasama, sama ng loob sa sobrang bagal ng kanilang mga galaw. Gayunpaman, sila ay medyo matalino. Dahil hindi sila makabuo ng battle formation, mabilis silang umatras mula sa battlefield at nagtago sa likod. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pseudo-royal lords ay kumalma at tumingin sa harap, ngunit nang makita nila ang nangyayari, lahat sila ay nabigla. Sa gitna ng larangan ng digmaan, lumitaw si Yang Kai, isang paikat-ikot na ilog na umiikot sa kanya na parang isang higanteng dragon. Saan man siya magpunta, ang malaking ilog ay wawakasan ang hindi mabilang na mga sundalo ng Black Ink Clan, dahilan upang mawala sila ng walang bakas. Sa kabaligtaran, ang lahing tao na nakikilahok sa labanan ay ganap na hindi naapektuhan. Walang sino man ang makakahadlang sa landas sa unahan, kahit na ang powerhouse sa antas ng Territory Lord. Sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling lakas, talagang nakalusot na siya sa nagngangalit na larangan ng digmaan. Ano ba yan? Sa pagtingin sa ilog na umiikot sa paligid ni Yang Kai, lahat ng pseudo-royal lords ay nagulat. Lahat sila ay may pambihirang lakas, ngunit kahit na sa lakas ng mga pseudo-royal lord na ito, walang sino man sa kanila ang may kumpiyansa na madaling makapasok sa buong larangan ng digmaan. Hindi mahina ang mga human race cultivator. Gayunpaman, nagawa ito ni Yang Kai, hindi huminto o gumawa ng anumang hindi kinakailangang paggalaw. Ang tanging dahilan kung bakit niya nagawa ito ay dahil sa kakaibang ilog. Hindi napigilan ng pseudo-royal lords na alalahanin ang ilan sa mga impormasyong ibinigay sa kanila ni Monaye. Ginamit ni Yang Kai ang kakaibang ilog na ito sa Universe Furnace, at sa ilog na ito ay napatay niya ang ilang pseudo-royal lords. Ang ilog na ito ay tila nabuo mula sa kapangyarihan ng maraming Great Dao, at kapag ang isa ay nahulog dito, mahirap sabihin kung sila ay mabubuhay. Nang makita ang figure ni Yang Kai na mabilis na lumalapit, tila dumiretso sa kanila, hindi napigilan ng maraming master ng Black Ink Clan na makaramdam ng kaba. Hindi nila alam kung kaya nilang harangan ang pag-atake ni Yang Kai, ngunit bilang pseudo-royal lords, imposibleng tumakas sila kaagad nang makita nila si Yang Kai. Ngayon, higit pa o mas kaunti ay nagkaroon sila ng kapital upang makipagkompetensya sa kanya. Sa pagtutok sa kanilang mga iniisip, ang pseudo-royal lords ay mabilis na nakagawa ng desisyon. Sa kabilang panig, si Yang Kai, na nakasakay sa larangan ng digmaan, ay nakaramdam ng kawalang kasiyahan. Ang orihinal niyang intensyon ay gamitin ang natal divine ability ng Thunder Shadow para lihim na patayin ang pseudo-royal lord.
Sa pagitan ng kanyang kasalukuyang lakas at ng Pseudo Royal Lord, kasama ang natal divine ability ng Thunder Shadow, tiyak na makakapatay siya ng isang tao sa isang pagkakataon. Hanggat may pinuntirya siya, walang makakatakas. Hindi na kailangang pumatay ng napakarami, ang pumatay lamang ng 5 o 6 o 7 ay sapat na. Gayunpaman, upang mailigtas si Zuao Yanghua at ang iba pa, wala siyang pagpipilian kundi ilantad ang kanyang sarili. Ngayong lumitaw na ang Space-Time River, hindi na niya maitago ang sarili. Gayunpaman, sa ganitong uri ng larangan ng digmaan kung saan ang magkabilang panig ay namuhunan ng napakalaking halaga ng puwersa, ang Space-Time River ay lubos na kapaki-pakinabang. Kahit na ang laki ng kanyang Space-Time River ay hindi maihahambing sa walang katapusang ilog na dumadaloy sa buong mundo ng Universe Furnace, ito ay lubos na kahanga-hanga. Saan man siya pumunta, sa isang pag-iisip, nilinis niya ang isang malaking lugar at tinangay ang lahat ng Black Ink Clan sa ilog. Sa Space-Time River, nagtagpo ang kapangyarihan ng maraming dakilang daw, at karamihan sa Black Ink Clan ay nasawi matapos mahulog dito. Ang ilan sa mga mas makapangyarihan ay halos hindi nakaligtas. Hindi nagtagal, tinawid ni Yang Kai ang buong larangan ng digmaan at nakita ang 3 Pseudo Royal Lords sa kanyang harapan na bumubuo ng battle formation upang salakayin siya habang mas maraming Pseudo Royal Lord ang nakapaligid sa kanya. Hindi pinansin ni Yang Kai ang Pseudo Royal Lords na dumating sa paikot-ikot na paraan at direktang hinarap ang 3 kaaway na nasa harapan niya. Ang 3 Pseudo Royal Lords ay naramdaman na namamanhid ang kanilang mga anit. Ang pagharap sa killing star ng human race na ito ay nangangailangan ng matinding lakas ng loob. Dahil din sa umaban sila sa Pseudo Royal Lords at marami sa kanila kaya nagkaroon sila ng lakas ng loob na lumaban kay Yang Kai. Nang makitang nagmamadali si Yang Kai palapit sa kanila, lahat sila ay nilabanan ang pagnanais na tumakas at sa halip ay ginamit ang kanilang makapangyarihang secret techniques para atakihin siya. Hindi man lang sinubukang umiwas ni Yang Kai, at ang sunod-sunod na jet black na pag-atake ay bumagsak patungo sa Space-Time River sa paligid niya, na naging dahilan upang ito ay gumuho. Ang mga alon ay mabangis, ngunit hindi nila nagawang saktan siya kahit kaunti. Habang papalapit ang distansya sa pagitan nila, biglang humakbang pasulong si Yang Kai at nagpakita sa hindi kalayuan sa 3 Pseudo Royal Lords. Malamig niyang tinitigan ang mga ito, sumigaw siya. Ang lakas talaga ng loob mo. Pagkasabi nito, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at humawak sa hangin, tila hinawakan ang Space-Time River sa kanyang kamay. Sa isang marahas na pagyanig, ang ilog ay tumagos patungo sa 3 Pseudo Royal Lord na parang latigo. Hindi inaasahan ng Pseudo Royal Lords na magkakaroon ng hindi inaasahang pagbabago ang Space-Time River. Dahil sa kawalan ng bantay, lahat sila ay naapektuhan ng kapangyarihan ng ilog at maraming great daw ang bumulwak, na naging sanhi ng kanilang mga katawan at isipan na mabigla. Agad na bumagsak ang orihinal na mahinang battle formation ng 3 Pseudo Royal Lords. Habang humahampas ang mga alon, ang 3 Pseudo Royal Lords ay direktang tinangay sa Space-Time River. Nabigla, agad nilang sinubukan ang kanilang makakaya upang labanan, na gustong makatakas mula sa Space-Time River. Gayunpaman, ang Space-Time River ay parang isang latian, kaya't gaano man sila nagpumiglas, wala itong silbi. Sunod-sunod na bumagsak ang mga alon, bawat isa ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang Great Dao, na nilulunod ang nagpupumiglas na mga figure. Sa isang kisap mata, ang 3 Pseudo Royal Lords ay nawala ng walang bakas, ang kanilang kapalaran ay hindi alam. Ang eksenang ito ay nakatatak sa mga mata ng iba pang Pseudo Royal Lords, na nagdulot sa kanilang lahat na makaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad. 3 Pseudo Royal Lords na bumubuo ng battle formation at kayang lumaban sa isang 9th grade human race master ang conclusion na naabot ng Black Ink Clan pagkatapos ng maraming taon ng praktikal na aksyon. Kabilang sa kasalukuyang 9th grade human race masters, ito man ay ang bagong na-promote o ang 2 old master, wala ni isa sa kanila ang may magandang ideya kapag kaharap ang 3 Pseudo Royal Lords na bumubuo ng battle formation. Bagamat ang Pseudo Royal Lords ay hindi pa rin makakalaban para sa isang 9th grade, madali pa rin nilang mapipigilan ang mga ito. Bagamat sikat si Yang Kai sa kanyang kalupitan, sinubukan na nila ang kanilang makakaya upang labis na timbangin ang kanyang lakas, kaya nang malaman nilang nagpakita siya, lahat ng Pseudo Royal Lords ay iniwan ang kanilang orihinal na mga kalaban at nagtipon, na naglalayong tipunin ang lakas ng lahat ng Pseudo Royal Lords para harapin si Yang Kai. Si Yang Kai ay nagtataglay ng space ability, kaya kahit hindi niya matalo ang mga ito, makakatakas pa rin siya. Ang resultang ito ay katanggap-tanggap pa rin sa kanila, ang Pseudo Royal Lords ay hindi kailanman naisip na ang takot at kahirapan ni Yang Kai ay umabot sa hindi maarok na antas. Sa isang palitan lamang,
Ang tatlong pseudo-royal lords ay nahulog sa ilog, ang kanilang kapalaran ay hindi alam. Ang ganoong kaaway ba ay talagang kaya nilang harapin, ng pseudo-royal lords? Nang makitang tumalikod si Yang Kai at nagmamadaling pumunta sa grupo ng tatlong pseudo-royal lords, paano maglalakas loob ang tatlong pseudo-royal lords na harapin siya ng direkta? Nasa harapan na nila ang naunang pagkakamali ng kanilang kasama kaya ayaw nilang harapin ito ng direkta. Sa makatuwid, pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, ang tatlong pseudo-royal lords ay naghiwalay at tumakas sa tatlong magkakaibang direksyon. Nang makita ito, tumawa si Yang Kai at sumigaw. Sa tingin mo saan ka pupunta? Pagkasabi nito, kinaladkad niya ang Space-Time River at hinabol ang isang pseudo-royal lord. Lumingon ang pseudo-royal lord at agad na nataranta. Kanya-kanya silang tatlo na tumakas, hindi nila alam kung bakit sila ay malas na pinuntiryan nitong Killing Star. Hindi na naglakas loob na mag-alinlangan pa, dali-dali nilang isinaaktibo ang kanilang Nagel iligtas buhay na secret techniques, na dumura ng dugo habang mas mabilis silang tumakbo. Ang mga pag-atake ng pseudo-royal lords ay agad na nawasak, at ang kanilang tapang ay nabasag din matapos ang unang batch ng pseudo-royal lords ay nahulog sa Space-Time River. Hindi lamang tumakas ang pseudo-royal lords na pinuntiryan ni Yang Kai, ngunit ang iba pang pseudo-royal lords ay tumakas din, natatakot na bumalik si Yang Kai at makahanap ng problema sa kanila. Ipinagpatuloy ni Yang Kai ang kanyang pagtugis, paminsan-minsan ay ginagamit ang kanyang lakas upang sugpuin ang kaguluhan sa Space-Time River. Sa larangan ng digmaan, nang walang suporta ng pseudo-royal lords, ang lakas ng mga high-grade masters ng Black Ink Clan ay lubhang nabawasan, at marami sa human races 8th grade at divine spirits ang sinamantala ang pagkakataong ito upang patayin ang kanilang paraan. Hindi nagtagal, ang orihinal na pantay na tagmang sitwasyon ay naging isang panig na pagpatay, ang moral ng human race ay tumataas, at ang puwersa ng Black Ink Clan ay bumagsak. Sinasamantala ng mga upper echelon ng Eastern, Western, Southern, at Northern Army ang pagkakataong ito para ipasa ang kanilang mga utos. Ang apat na hukbo ng Chiwo Army ay tumawid sa isa't isa sa larangan ng digmaan, patuloy na lumilikha ng sitwasyon kung saan sila ay mas marami at mabilis na nilalamon ang puwersa ng Black Ink Clan. Sa loob lamang ng kalahating araw, ang hukbo ng Black Ink Clan ay ganap na naruta at nakakalat sa direksyon ng kanilang base camp. Paano mapalampas ng human race ang ganitong pagkakataon? Sa pagpapakilos ng mga nakatataas, sinimulan ng Chiwo Army ang kanilang pagtugis. Hindi mabilang na mga bangkay ang nagkalat sa daan, at halos na puno ng nagkalat na Black Ink strength ang kalahati ng kawalan. Sa labanang ito, ang Chiwo Army ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay, na nag-withdraw lamang ng kanilang mga tropa kalahating araw pagkatapos lumapit sa base camp ng Black Ink Clan. Marshall Pick, Kabanata 5834. Pagpuputol ng mga melon at gulay. Sa mahusay na labanang ito, naramdaman ng Chiwo Army ang isang pinakahihintay na tagumpay, at kahit na maraming nasawi, hindi nito maitago ang kagalakan ng kanyang mga sundalo. Ang iba't ibang puwersa ay naglabas ng mga utos at nagsimulang ayusin ang mga lumulutang na kontinente sa kanilang orihinal na posisyon. Isa-isang kinaladkad ang mga lumulutang na kontinente at bumuo ng pansamantalang kampo sa kawalan. Ang hukbo ay pumwesto doon, na nakaharap sa base camp ng Black Ink Clan. Kalahating araw lang ang biyahe nila sa isa't isa. Ang mga medyo mas malakas at may mas mahusay na paningin ay malinaw na nakikita kung ano ang ginagawa ng kabilang partido. Makikita na ang base camp ng Black Ink Clan ay binabantayan ng husto. Paminsan-minsan, lumilipas ang aura ng isang pseudo-royal lord, na tila nagbabanta, ngunit habang nangyayari ito, mas ipinapakita nito na ang panig ng Black Ink Clan ay naglalagay ng isang matapang na harapan. Sa daan, ang Chiwo Army ay binawi ang maraming Great Territory, at ang E5 Territory ay ang pinakamatibay na Great Territory na kanilang nakatagpo. Ang pangunahing dahilan nito ay dahil ang mga frontline ng human race ay naunat at ang Black Ink Clan ay nagsimula ng kanilang counterattack. Ang mga Great Territory na binawi nila noon ay karaniwang hindi nasangkot sa anumang malaking salungatan sa human race, kaya masasabing isinuko na nila ang lahat. Pagkatapos ng 10 taon ng pakikipaglaban, hindi maliit ang pagkatalo ng Chiwo Army, ngunit ang labanan ngayon ay lubusang napilayan ang hukbo ng Black Ink Clan. Ito ay isang malaking pagpapalakas sa moral ng Chiwo Army, ngunit ang higit na nakapagpasaya sa kanila ay ang tila sila ay may 9th grade master. Sa mahabang panahon, sila at ang iba pang 5 legion na walang 9th grade master ay labis na naiinggit sa Asher Sun Army at Mysterious Nether Army. Ang hukbong may 9th grade master ay ganap na naiiba sa isang hukbong walang 9th grade master. Ang una ay parang may magulang na nagbabantay sa kanila, ang huli naman ay parang may lola na hindi nanliligaw sa kanila.
Naghahanda ang hukbo para sa susunod na labanan. Sa isang lumulutang na kontinente na wala pang 5,000 kilometro ang layo mula sa pansamantalang kampo ng human race, nakaupo si Yang Kai na naka-cross-legged kasama ang space-time river na umiikot sa kanya. Ang mga alon sa mahabang ilog ay marahas at ang mga alon ay magulong. Walang ibang dahilan kundi ang kabuoang 5 pseudo-royal lord ang natatakan sa ilog na ito. Kahit na sa kasalukuyang lakas ni Yang Kai, naabot na niya ang limitasyon ng kanyang kontrol. Sa labanang ito, ginamit muna ni Yang Kai ang space-time river upang bitag si Wu Yu, pinatay ang matinding pinsalang si Ji Qi, at pagkatapos ay ginamit ang space-time river upang walisin ang 3 pseudo-royal lords na dumating upang salakayin siya. Sa oras na iyon, naramdaman ni Yang Kai ang matinding pressure. Ang pseudo-royal lords na natangay sa space-time river ay hindi uupo, patuloy na nakikibaka at lumalaban. Upang sugpuin sila, kailangang gumugol ng malaking pagsisikap si Yang Kai. Gayunpaman, pagkatapos ay ang 3 pseudo-royal lords ng sabay-sabay, ang natitirang pseudo-royal lords ay natakot lahat at nagsimulang tumakas sa lahat ng direksyon. Sa katunayan, kung sinalakay siya ng pseudo-royal lords sa oras na iyon, wala nang magagawa si Yang Kai kundi tumakas. Halos 70% ng kanyang lakas ay nakatuon sa pagsugpo sa kaguluhan sa space-time river. Kahit na hindi niya kayang labanan ang napakaraming malalakas na kaaway. Gayunpaman, ang mga master ng Black Ink Clan ay hindi pa nakakita ng ganoong kakaibang pamamaraan. Sa isang palitan lang, nawala na ang 3 pseudo-royal lord, lahat sila ay natakot. Dahil sa mabangis na reputasyon ni Yang Kai, walang sino man sa kanila ang nangahas na subukang labanan siya at lahat ay tumakas. Sa huli, ang pseudo-royal lord na kanyang tinarget ay hindi nakatakas, kaya sinadya ni Yang Kai ang pag-antala ng ilang sandali upang kaladkarin sila sa ilog bago tumakas ang kaaway pabalik sa kanilang base camp. Sa sandaling ito, sa space-time river, mayroong kabuoang 5 pseudo-royal lords. Ang lakas ni Yang Kai ay nabawasan sa 80%, at kung hindi dahil dito, matagal na siyang nakasakay sa kampo ng Black Ink Clan. Paano niya sila mabibigyan ng oras para makipaglaban? Ilang figure ang lumipad palabas mula sa pansamantalang kampo ng human race, sa pangunguna ng 4 na army commander ng Chiwo Army, kasama ang 100 o higit pang mga divine spirit. Nang dumating sila dito at nakita nila si Yang Kai at ang space-time river na nakapulupot sa kanya, lahat sila ay nagpakita ng paghanga. Pagbati, Sir. Napayuko ang lahat. Ngumiti si Yang Kai at itinaas ang kanyang kamay. Hindi na kailangang maging magalang. Mapatla ang mukha ni Zhuao Yanghua. Nang umatake sina Ji Qi at Wu Yu, siya at ang iba pang 8th grade master ay nagdusa ng ilang pinsala. Kung hindi dumating si Yang Kai sa oras, namatay na sana sila. Ngayong tinawag sila ni Yang Kai dito, wala na siyang oras para pagalingin ang sarili, mabilis niyang pinamunuan ang kanyang mga tao. Sa mga tuntunin ng seniority at edad, si Zhuao Yanghua ay higit na nakahihigit kay Yang Kai, ngunit sa magulong mundong ito kung saan tumataas ang mga bayani, lakas ang lahat. Si Zhuao Yanghua ay unang nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Yang Kai sa pagliligtas ng kanyang buhay bago nagtanong. Maaari ko bang tanungin kung anong uri ng mga tagubilin ang mayroon si Sir para sa atin? Patayin ang kalaban. Ngumiti si Yang Kai. Agad na itinaas ni Zhuao Yanghua ang kanyang mga mata at tumingin sa space-time river. Sa katunayan, noong una niyang nakita ang space-time river, nahulaan na niya na ito ang kaso. Ngayong narinig niya ang mga salita ni Yang Kai, sigurado na siya. Hindi lang siya ang nakapansin nito, dahil medyo obvious ang sitwasyon. Paminsan-minsan, lumitaw ang mga figure na nakikibaka at lumalaban sa space-time river, malinaw na ang pseudo-royal lords na nakulong sa loob. Naliwanagan ang lahat. Tila ang mahiwagang ilog na ito ay napakahusay sa pag-trap ng mga kaaway, ngunit tila wala itong sapat na mapanirang kapangyarihan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang napakaraming 8th grade at divine spirits ay agad na tumayo sa porma sayon. Nang makitang handa na ang lahat, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at sa susunod na sandali, isang figure ang bumaril mula sa space-time river. Si Wu Yu, ang unang nabuklad sa loob. Sa sandaling lumitaw siya, hindi niya naintindihan kung ano ang nangyayari bago ang isang serye ng mabangis na pag-atake ay dumating mula sa lahat ng direksyon. Namutla ang mukha ni Wu Yu habang nagmamadaling inilipat ang kanyang lakas para lumaban, ngunit paano siya makakalaban? Kahit na ang lakas ng pseudo-royal lord ay hindi pangkaraniwan, ang mga pag-atake ng napakaraming 8th grade masters at divine spirits na naruroon ay hindi dapat maliitin. Sa ilalim ng mabangis na pag-ataking ito, si Wu Yu ay hindi na nagkaroon ng oras para sumigaw bago siya sumabog sa isang madugong ambon.
Maraming tao ang natulala sa tagpong ito. Matapos makipaglaban sa Black Ink Clan sa loob ng napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na nakapatay sila ng pseudo-royal lord, at sa ganoong kaluwag na paraan, hindi nila maiwasang makaramdam ng surrealism. Ngunit sa pag-iisip, kahit na ang isang 9th grade human race master ay maaaring hindi makatiis na napapaligiran ng napakaraming master, lalo pa ang isang pseudo-royal lord. Napatay si Woyo, ngunit hindi tumigil si Yang Kai. Ang Spacetime River ay nanginig muli, at isa pang figure ang nahulog mula rito, na nakatanggap ng sunod-sunod na pag-atake mula sa lahat ng direksyon. Sa base camp ng Black Ink Clan, sa ibabaw ng isang higanteng lumulutang na kontinente, kung saan nakatayo ang Black Ink Nest, nagtipon ang kanilang hukbo, lahat ay nataranta. Nagbalik na ang human race killing star. Pagkatapos ng labanang ito, ang Black Ink Clan ay nawalan ng kabuoang 6 na pseudo-royal lords, at ang kanilang hukbo ay nagdusa ng hindi mabilang na casualty. Kahit na nakatakas sila pabalik sa lugar na ito, ang pseudo-royal lords ay walang gaanong seguridad. Sa pag-iisip pabalik sa mga nakaraang aksyon ni Yang Kai, ang pseudo-royal lords ay napuno ng pangamba. Ang kakaibang ilog na ito ay tila may ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan, at hindi ito isang bagay na maaaring harapin ng pseudo-royal lords na ito. Ngayon na ang kanilang hukbo ay dumanas ng matinding pagkatalo, saan sila pupunta sa hinaharap. Dahil dito, nababalisa ang pseudo-royal lords na ito. Sa orihinal, halos 20 pseudo-royal lords ang nagtipon dito sa ilalim ng utos ni Mona Ye para salakayin ang Chiwo Army at patayin ang pinakamaraming human race master hanggat maaari habang tinatalo din ang hukbo ng human race. Sa orihinal, naging maayos ang lahat, sa tulong ng maraming pseudo-royal lords, nakuha ng Black Ink Clan ang ganap na inisyatiba, kaya hindi magtatagal bago nila naabot ang kanilang layunin. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nabigla sa hitsura ng isang solong tao. Pagkatapos ng maikling talakayan, ang pseudo-royal lords na tumakas pabalik sa lugar na ito ay mabilis na nagpasya na magpadala ng balita tungkol sa hitsura ni Yang Kai. Sa katunayan, gusto nilang tumakas, ngunit kung wala ang utos ni Mona Ye, hindi sila nang ahas na umalis sa kanilang mga post. Sa ngayon, maaari lamang silang magtipon upang magbantay laban sa mga posibleng palihim na pag-atake. Nang bumalik si Sir Mona Ye mula sa Universe Furnace, ibinalik niya ang ilang impormasyon tungkol sa Yang Kai, kabilang ang kakaibang ilog na iyon. Sinabi ni Sir Mona Ye na ang ilog na ito ay tila manifestasyon ng Great Dawn ni Yang Kai, at maaari itong parehong umatake at magdepensa. Bukod dito, mayroon itong napakalakas na kakayahan na pigilan ang mga kaaway, kaya kahit nahuli ang ilang taong iyon, maaaring hindi sila namatay. Sa katahimikan, biglang nagsalita ang isang pseudo-royal lord na may 2 sungay, ulo ng baka, at katawan ng tao. Kung mahuhulog tayo sa mga kamay ng killing star ng human race, ano ang pagkakaiba nito kung tayo ay mamatay o hindi? Malungkot na tugon ng isang pseudo-royal lord's will. Sinabi ng ox-headed pseudo-royal lord. Ang ibig kong sabihin, dahil hindi pa sila patay, dapat ba nating iligtas sila? Sa gilid, maraming pseudo-royal lords ang nakatitig sa ox-headed pseudo-royal lord na parang baliw. Nagawa ng lahat na makatakas mula sa killing star na ito ng napakahirap. Ito ay isang bagay kung hindi siya dumating upang maghanap ng gulo, ngunit ngayon gusto niyang makahanap ng gulo sa kanya. Pagod na ba siya sa buhay? Ang pseudo-royal lords ay nilikha ng innate territory lords gamit ang fusion technique. Masasabing ang bawat pseudo-royal lord ay nakaranas ng near-death crisis noong ipinanganak sila, kaya mas pinahahalagahan nila ang kanilang buhay kaysa sa karaniwang Black Ink Clan. Nang marinig ang mga salita ng ox-headed pseudo-royal lord, paano sila mangangahas na sumang-ayon? Ang ox-headed pseudo-royal lord ay sumimangot at nagsabi. Bagaman ang Yang Kai na iyon ay malakas, sa napakaraming pseudo-royal lords na nagtutulungan, maaaring hindi natin kailangang matakot sa kanya. Naobserbahan ko kanina na kakaiba nga ang ilog, pero hindi imposibleng masira ito. Natrap ni Yang Kai ang 5 pseudo-royal lords, kaya dapat naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa ngayon, bukod kay Ji-Chi na napatay, ang iba ay buhay pa. Kung hindi natin sila ililigtas, paano natin ito ipapaliwanag kina Sir Mo Yu at Sir Mona Ye? Ang grupo ng pseudo-royal lords ay naiinis sa kanyang mga salita, ngunit walang sino man sa kanila ang maaaring pabulaanan siya, higit sa lahat dahil wala sa kanila ang handang harapin ang killing star ng human race. Nagpatuloy ang ox-headed pseudo-royal lord. Bukod dito, ang pagliligtas sa kanila ay isa ring paraan ng pangangalaga sa sarili. Sa pamamagitan lamang ng pagliligtas sa kanila maaari tayong magkaroon ng higit na lakas upang harapin si Yang Kai. Isang pseudo-royal lord ang sumigaw. Tama ka,
kung hindi natin sila ililigtas, kapag natalo na tayo ni Yang Kai isa-isa, natatakot ako na hindi na tayo makakaligtas. Sa loob ng ilang panahon, nasa isang dilema ang 12 ng Pseudo-Royal Lords. Wala silang lakas ng loob na subukang iligtas sila. Ang mga kakaibang pamamaraan na ginamit ni Yang Kai kanina ay medyo nakakatakot. Kung hindi nila sinubukang iligtas sila, tiyak na mamamatay ang mga nahuli na Pseudo-Royal Lords. Kapag inalagaan sila ni Yang Kai, tiyak na tatalikod siya at haharapin sila. Gayunpaman, bago makabuo ang Pseudo-Royal Lords na ito ng angkop na plano, mula sa malayo, maririnig ang tunog ng pagkapatay ng sigla ng isang powerhouse. Kahit na medyo malayo ang pagitan nila, malinaw na nararamdaman ng Pseudo-Royal Lords na ito. Si Wu Yu. Ang ox-headed Pseudo-Royal Lord ay tumingin sa direksyon ng tunog at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Hindi na kailangang pumunta. Ang kabilang partido ay nagsimula ng pumatay, kaya huli na para pumunta ngayon. Oo naman, mula sa direksyong iyon, isa-isa, ang mga tunog ng pagbagsak ng Pseudo-Royal Lords ay maririnig, sa kabuuan ay 5 beses. Nangangahulugan ito na ang 5 nahuli na Pseudo-Royal Lords ay napatay na lahat. Sa loob ng ilang sandali, hindi napigilan ng mga nakaligtas na Pseudo-Royal Lords na makaramdam ng dalamhati. Martial Pick, Kabanata 5835. Maaaring lumaban o tumakbo. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagbagsak ng 5 Pseudo-Royal Lords, nalito lahat ang mga nananatiling Pseudo-Royal Lords sa lumulutang na kontinente ng base camp ng Black Ink Clan. Hindi ba dapat makulong ang Killing Star na ito sa loob ng Universe Furnace? Paano siya biglang sumulpot dito? Paano siya nakatakas? Gayunpaman, kahit anong paraan ang ginamit niya para makatakas mula sa Universe Furnace, si Yang Kai, na isa na ngayong 9th grade, ay nakatadhana na maging isang malaking kaaway ng Black Ink Clan. Bukod dito, ang kanyang hitsura sa pagkakataong ito ay nakaapekto sa buong E5 territory, na nagdulot ng malaking pinsala sa hukbo ng Black Ink Clan. Ang pagkamatay ng kanilang mga angkan ay nagdulot ng isang pakiramdam ng krisis na lumitaw sa mga puso ng mga master ng Black Ink Clan. Ikinaway ng ox-headed Pseudo-Royal Lord ang kanyang kamay at sumigaw. Nagbalik na si Yang Kai. Hindi namin siya kalaban sa one-on-one na laban. Kahit na bumuo tayo ng battle formation, baka hindi tayo makakuha ng anumang bentahe laban sa kakaiba niyang ilog. Ngayong patay na si Wu Yu at ang iba pa, tiyak na darating na muli si Yang Kai para hanapin tayo. Mula ngayon, dapat tayong kumilos ng sama-sama at huwag iwanan. Hindi natin siya dapat bigyan ng anumang pagkakataon na samantalahin tayo. Para sa hinaharap, maghihintay kami sa mga utos ni Sir Mo na Ye. Ano sa tingin niyo lahat? Wala sa mga Pseudo-Royal Lord ang tutol, lahat sila ay tumatango bilang pagsang-ayon. Ang pagharap sa napakalakas na kalaban tulad ni Yang Kai at ang kanyang kakaibang pamamaraan, sa pamamagitan lamang ng pagsasama-sama ay nakakaramdam sila ng seguridad. Matapos maabot ang isang pinagkasunduan, ang grupo ng Pseudo-Royal Lords ay hindi na nang ahas na maghiwalay at magtipon, gamit ang kanilang Divine Sense upang subaybayan ang kanilang paligid at bantayan si Yang Kai. Sa kabilang panig, pagkatapos patayin ang 5 nakulong na Pseudo-Royal Lords, niyanig ni Yang Kai ang Space-Time River, at sa isang kisap mata, hindi mabilang na mga bangkay ang nabunot. Ito ang Black Ink Clan na sinipsip sa Space-Time River. Nang mahulog ang Pseudo-Royal Lords sa Space-Time River, maaari pa rin silang umasa sa kanilang sariling lakas upang labanan ang mga pag-atake ng libu-libong Dao concept, na halos hindi nakaligtas, ngunit ang Black Ink Clan sa ibaba ng Pseudo-Royal Lord Realm ay wala akong kakayahang ito. Kahit na mahulog ang Territory Lords sa Space-Time River, makakaligtas lang sila sa maikling panahon. Tulad ng para sa Black Ink Clan sa ibaba ng Territory Lord Realm, sa sandaling sila ay tanggayan sa ilog, sila ay karaniwang mapapawi. Noong nakikipaglaban si Yang Kai sa larangan ng digmaan, ang bilang ng mga miyembro ng Black Ink Clan na natangay sa Space-Time River ay malamang na umabot sa milyon-milyon. Sa sandaling ito, isang bundok ng mga buto ang nakatambak sa kanyang harapan, na naging sanhi ng pagkainggit ng maraming mga 8th grade master at mga anit ng Divine Spirits. Lahat sila ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang taong ito ay sikat na noong siya ay 8th grade pa lamang, ngunit ngayon na siya ay nakalusot sa 9th grade, siya na marahil ang pinakamalakas na human race master. Ang ganitong uri ng paraan ng pagpatay ay isang bagay na hindi matutumbasan ng ibang mga 9th grade master. Maghintay ka dito sandali, babalik ako. Habang nagsasalita si Yang Kai, inalis niya ang Space-Time River, tumayo, humakbang pasulong, at nawala. Si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa ay orihinal na gustong tanungin si Yang Kai kung ano ang susunod niyang planong gawin, ngunit nang makita ito,
nalulunok na lamang nila ang kanilang pag-uusisa, hindi alam kung ano ang kanyang pinaplano. Ngunit hindi nagtagal, naunawaan nila ang ginagawa ni Yang Kai. Sa direksyon ng base camp ng Black Ink Clan, biglang sumabog ang isang magulong pagbabago-bago ng enerhiya. Napalingon ang lahat at nakitang sumasabog ang marahas na secret techniques, na tila may halong tawa ni Yang Kai at ang nakakatakot na dagandong ng Pseudo-Royal Lord. Natigilan ang lahat. Napatay ba niya ang kanyang daan patungo sa base camp ng Black Ink Clan? Anong uri ng mabangis na tao siya? Sa loob ng ilang sandali, hindi napigilan ng lahat ang pagpapawis para kay Yang Kai. Bagamat ipinakita ni Yang Kai ang kanyang walang katulad na lakas sa nakaraang labanan, pinatay ang isang Pseudo-Royal Lord at nahuli ang 5 sa kanila, ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring higit sa 1 dosenang Pseudo-Royal Lords. Ngayong nagtipon na sila sa base camp ng Black Ink Clan, siguradong magbabantay sila. Kung mag-isa siyang maningil, may kahihinatnan ba? Ang Pseudo-Royal Lord ay hindi isang malambot na persimmon na madaling mabuli. Ang dahilan kung bakit nakamit niya ang napakagandang resulta noon ay higit sa lahat dahil ang Black Ink Clan ay walang ginawang pag-iingat laban kay Yang Kai. Bukod dito, ito ang unang pagkakataon nilang labanan si Yang Kai, na nakalusot sa 9th grade, kaya wala silang gaanong karanasan sa pagharap sa kakaibang ilog na ito. Ngayong nag-iingat na ang Black Ink Clan, maaaring hindi siya magtagumpay. Bagamat wala siyang gaanong pag-asa para sa paglalakbay ni Yang Kai, ang kanyang mga aksyon ay medyo nakatutokso pa rin. Sa maraming 9th grade masters ng human race, marahil ang taong ito lang ang may ganoong katapangan. Kasabay nito, sa lumulutang na kontinente ng base camp ng Black Ink Clan, ligaw na sumayaw ang Space-Time River. Kahit na nawala ang 6 na Pseudo-Royal Lords, mayroon pa ring higit sa 1 dosina mula sa panig ng Black Ink Clan, lahat sila ay nagtipon sa isang lugar, bawat isa sa kanila ay malakas at makapangyarihan, lahat sila ay sadyang nagbabantay laban sa palihim na pag-atake ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na kahit sa ilalim ng mahigpit na seguridad, si Yang Kai ay lilito pa rin na parang multo. Parang mga dekorasayon ang maraming Pseudo-Royal Lords na nagbabantay sa kanya. Bago siya lumitaw, walang nakapansin sa kanya. Ang killing star ng human race ay biglang lumitaw sa likod ng isa sa mga Pseudo-Royal Lords, at hanggang sa tinawag niya ang kakaibang ilog na iyon ay biglang napagtanto ng lahat ng Pseudo-Royal Lords. Gayunpaman, huli na ang lahat. Ang mahabang ilog ay Tangayan at ang Pseudo-Royal Lord na tinutukan ay direktang natangay dito. Lumakas ang tubig ng ilog at bumagsak ang mga alon. Ang Pseudo-Royal Lord ay nagtagumpay lamang sa isang sandali bago siya nawala. Sa susunod na sandali, kasama ang dagandong ng pagkabigla at galit, ang malalakas na pag-atake ay nagmula sa lahat ng direksyon. Wala pang kalahating oras matapos tumakas ang hukbo ng Black Ink Clan pabalik sa base camp, isa na namang malaking labanan ang sumiklab. Ang labanang ito ay biglang sumiklab at mabilis na natapos. Sa wala pang 10 paghinga, si Yang Kai, na naglunsad ng palihim na pag-atake, ay nahawakan ang kakaibang ilog at nakatakas. Kasama nila ang 2 Pseudo-Royal Lords na natangay sa ilog at nawala. Sa pagtingin sa direksyon kung saan tumakas si Yang Kai, ang natitirang Pseudo-Royal Lords ay parehong nabigla at nagalit, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na habulin siya, natatakot na mapunta sila sa parehong kapalaran ng kanilang mga kasama. Bakas sa mukha ng Ox-headed Pseudo-Royal Lord ang matagal na takot. Ngayon lang, naanod din siya ng Space-Time River ni Yang Kai at halos hindi na makatakas. Sa kabutihang palad, ang mabangis na pag-atake ng iba pang Pseudo-Royal Lords ay nagbigay kay Yang Kai ng matinding pressure at wala siyang lakas para sugpuin siya, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas mula sa ilog. Kung hindi, sa pagkakataong ito, hindi sana 2 Pseudo-Royal Lord ang nahuli kundi 3. Ang padalos-dalos na labanang ito ay naging sanhi ng pagiging solemne ng mga ekspresyon ng lahat ng Pseudo-Royal Lords. Marami silang alam tungkol kay Yang Kai. Noong si Yang Kai ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, ang kanyang pinakamalaking lakas ay ang kanyang space ability. Kung hindi siya manalo, maaari siyang tumakbo. Ngayong nakalusot na siya sa 9th grade, nagawa niyang lumaban at tumakbo, ngunit ang susi ay lumitaw ang taong ito nang wala saan. Kahit ngayon, hindi pa rin maisip ng Pseudo-Royal Lord kung paano iniwasan ni Yang Kai ang kanilang pagbabantay. Bago umatake si Yang Kai, wala ni isa sa kanila ang nakapansin ng kakaiba. Upang makalaban at makatakbo, pati na rin magkaroon ng napakalalim na pamamaraan ng pagtatago. Ang gayong kaaway ay talagang nakakatakot. Ang natal divine ability ng Thunder Shadow ay nagawang maiwasan ang pagtuklas ng Royal Lord at ng Chaos Spirit King sa isang malaking lawak, kaya ngayong na-activate na ito ni Yang Kai, para itong nagdagdag ng mga pakpak sa isang tigre.
Kakaiba kung matutuklasan ng pseudo-royal lords ang kanyang kinaroroonan. Bawiin ang iyong mga puwersa. Biglang sinabi ng pseudo-royal lord na may ulo ng baka. Hindi naligtas na manatili sila rito. Gaano man kahigpit ang kanilang mga depensa, hanggat ilang beses pa pumunta rito si Yang Kai, lahat sila ay mamamatay. Ang tanging magagawa nila ngayon ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Ang natitirang pseudo-royal lords ay walang anumang pagtutol at lahat ay tumanggo. Noong una, gusto nilang maghintay sa mga utos ni Mo Na Ye, ngunit ngayon ay hindi na nila kailangang maghintay pa. Kung patuloy silang maghintay, malamang na mamamatay silang lahat. Sa lumulutang na kontinente, si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa ay natulala kay Yang Kai, nakababalik lang. Kahit na si Yang Kai ay nasa isang malungkot na kalagayan, hindi ito nakaapekto sa paghanga sa kanilang mga mata. Sa mahigit isang dosenang pseudo-royal lords na nagsanib puwersa, kahit si Yang Kai ay mahihirapang labanan sila ng direkta. Sa kabutihang palad, sa kanyang Divine Dragon na pangangatawan, ang kanyang balat at laman ay medyo matigas, na nagpapahintulot sa kanya na labanan ang ilang mga pag-atake ng hindi nahihirapan. Gayunpaman, pagkatapos matrap ang tatlong pseudo-royal lords, isa sa kanila ang nakatakas, na ikinadismaya niya. Sir! Lumapit si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa upang batiin siya, ang kanilang mga mata ay patuloy na iniskan ang space-time river na umaaligid sa paligid ni Yang Kai habang nagtatanong sila. Tumanggo si Yang Kai. Ganun pa din. Tuwang-tuwa ang lahat. Muli siyang nagtagumpay. Walang pag-aalinlangan, lahat sila ay nag-iipon ng kanilang lakas at naghahanda para sa labanan. Katulad ng dati, noong pinakawalan ni Yang Kai ang pseudo-royal lord na nakulong sa space-time river, nakatagpo sila ng marahas na pag-atake. Ang dalawang nakakulong na pseudo-royal lords ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong lumaban bago sila bumagsak ng sunod-sunod. Tuwang-tuwa ang lahat ng mga 8th grade master. Bilangin ang nakaraang 6, ang Black Ink Clan ay natalo ng hanggang 8 pseudo-royal lords. Kailangang malaman na mula nang magsimula ang digmaan sa pagitan ng human race at Black Ink Clan, ang kabuoang bilang ng pseudo-royal lords na pinatay ng 12 hukbong pinagsama ay hindi kasing dami ngayon. Hindi dahil hindi sapat ang lakas ng ibang mga 9th grade human race master. Ang pseudo-royal lord ay hindi mahina. Kahit nakaharap nila ang isang 9th grade human race master, mayroon pa rin silang kakayahang protektahan ang kanilang sarili. Higit pa rito, ang ibang mga 9th grade human race master ay kulang sa mga mahimalang pamamaraan ni Yang Kai. Kung papatayin sila ni Yang Kai ng mag-isa, magiging mahirap para sa kanya na pumatay ng napakaraming pseudo-royal lords sa maikling panahon, ngunit sa tulong ng space-time river, maaari niyang dalhin ang pseudo-royal lords. Bumalik at hayaan silang patayin ng lahat ng magkasama. Si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa ay nakaramdam ng surrealismo sa kanilang mga puso. Hindi nila akalain na isang araw, ang pagpatay sa isang pseudo-royal lord ay magiging kasing dali ng pagputol ng mga melon at gulay. Ang pakiramdam ng lahat ng mga mata sa kanya, ang kahulugan ay hindi maaaring maging mas malinaw. Malinaw, gusto nilang pumunta si Yang Kai sa base camp ng Black Ink Clan ng ilang beses pa. Kahit 2 lang ang kaya niyang dalhin, pagkatapos tumakbo ng 6 o 7 beses, mapapatay niya silang lahat. Hindi napigil ang matawan ni Yang Kai. Walang pagkakataon. Ang Black Ink Clan ay tila nag-aalis ng kanilang mga puwersa, ang natitirang pseudo-royal lords ay dapat na tumakas na. Binawi ang kanilang puwersa. Si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa ay lumingon lahat sa direksyon ng base camp ng Black Ink Clan, at tulad ng inaasahan, nakita nila ang malaking bilang ng mga Black Ink Clan cultivator na nagmamadali patungo sa Territory Gate at umatras patungo sa kalapit na Great Territory. Paano nila ito natitiis? Ang mga hukbo ng dalawang lahi ay lumaban ng higit sa 10 taon sa E5 Territory, kung saan hindi mabilang na mga sundalo ng human race ang namatay. Sa ganoong awayan ng dugo, paano pahihintulutan ng Chiwo Army ang Black Ink Clan na umatras ng ganoon kadali? Bukod dito, ang malakihang pag-urong ng hukbo ng Black Ink Clan ay ang perpektong pagkakataon para sa hukbo ng human race na tugisin sila at palawakin ang kanilang mga resulta ng labanan. Napagtanto ito, ang ilang army commander ay nagtinginan sa isa't isa, bawat isa sa kanila ay nakikita ang iniisip ng isa't isa. Tinapik ng Southern Army Commander ang balikat ni Zhuao Chuyanghua at binigyan siya ng makahulugang tingin. Nasugatan pa rin si senior brother, kaya dapat manatili ka rito para magpagaling. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makipag-chat kay Sir Yang. Ipaubaya sa amin ang pagpatay. Naunawaan ni Zhuao Chuyanghua at tumanggo. Mabuti, ang Eastern Army ay makikipagtulungan sa iyo. Mabilis na inilabas ang mga utos habang ang hukbo ng human race, na katatapos lang magtayo ng kampo, ay muling umalis.
Ang apat na hukbo ay sumugod patungo sa base camp ng Black Ink Clan habang nagsimula ang isa pang mahusay na labanan. Marshall Pick, Kabanata 5836. Alamat. Ang likod ng base camp ng Black Ink Clan ay may territory gate na nakakonekta sa isang kalapit na Great Territory, at handa silang umalis sa teritoryong ito anumang oras. Ngayon na marami sa mga pseudo-royal lords ang natakot kay Yang Kai at tumakas, natural na sumunod ang hukbo. Gayunpaman, sa dami ng mga sundalo ng Black Ink Clan, imposible para sa kanila na ganap na umatras sa loob ng maikling panahon, kaya kahit napaghiwalayin sila ng kalahating araw na paglalakbay, tiyak na makakamit ng Chiwo Army ang mahusay na resulta. Walang pakialam ang Chiwo Army sa hukbo ng Black Ink Clan na walang pseudo-royal lord, kaya makikita na isa itong panig na pagpatay. Sa pagtingin sa direksyon kung saan umalis ang Chiwo Army, si Zhuao Chuyanghua at ang iba pang nasugatan na 8th Grade Eastern Army Masters ay tuwang-tuwa. Pagkaraan ng 10 taon, sa wakas ay tinanggal na ng Chiwo Army ang E5 territory, ngunit hindi iyon ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay ang hitsura ni Yang Kai ay nagdulot ng malaking pagkawala sa mataas na antas ng puwersa ng Black Ink Clan. Ang pagkamatay ng 8 pseudo-royal lords ay sapat na para masaktan ang puso ng Black Ink Clan. Maraming taon na ang nakalilipas, matapos maunawaan ang mga intensyon ng Black Ink Clan, binago ng human race ang kanilang diskarte at hindi na nakatuon sa pagbawi sa Great Territory. Sa halip, ang kanilang pangunahing layunin sa pagharap sa Black Ink Clan ay upang patayin ang kanilang mga amo. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito maaari nilang patuloy na pahinain ang lakas ng Black Ink Clan. Para sa Chiwo Army, ang lahat ng ito ay dulot ng isang tao. Sa pag-iisip tungkol dito, nasasabik si Zhuao Chuyanghua at ang iba pa. Ang kanilang Chiwo Army ay sa wakas ay magkakaroon na ng sarili nitong 9th Grade Master, at ito ay napakalakas sa ganoon. Sir, pinadala ka ba dito ng Head Office Division para tulungan kami? Inalis ni Zhuao Chuyanghua ang kanyang tingin at nagtanong. Tama. Tumanggo si Yang Kai. Sinabi ni Senior Brother Mi na ang labanan sa panig ng E5 territory ay medyo matindi at hiniling sa akin na lumapit. Sa pagtingin sa masayang tingin sa mga mukha ng mga taong ito, nahulaan ni Yang Kai kung ano ang iniisip nila at hindi niya mapigil ang matawa. Pero hindi ako mapwesto dito sa Chiwo Army. Ang ilan sa mga mukha ng 8th Grade Masters na puno ng kagalakan ay naging gulat nang magtanong ang isa sa kanila. Ano ang ibig sabihin ni Sir? Parang iba sa inaakala nila. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ang hukbo ng human race ay may 12 pangunahing legion, ngunit sa ngayon ay wala masyadong 9th Grade Master, at hindi natin kayang pangalagaan ang lahat ng iba pang hukbo, kaya kikilos ako ng mag-isa. Ang 6 na pangunahing legion ay walang anumang 9th grade na nagbabantay sa kanila, kaya kahit na anong kahirapan ang maranasan mo, maaari kang humingi sa akin ng mga reinforcement. Susugod ako sa lalong madaling panahon. Tulad ng alam mo, ako ay bihasa sa Space Principle at makakatakbo ng mabilis. Ito ang kalamangan ko, hindi ito magagawa ng ibang 9th grade. Nang marinig ito, ang ilang mga 8th grade master ay hindi napigil ang magpakita ng maalalahanin na mga ekspresyon. Bagamat gusto talaga nilang manatili si Yang Kai at pamunuan ang Chiwo Army, kung talagang gagawin niya ito, magiging unfair sa natitirang 5 hukbo na walang 9th grade master. Ang panggigipit ng iba pang 5 hukbo ay kasalukuyang nasa ilalim ay hindi maliit. Matapos makipaglaban sa Black Ink Clan sa napakaraming taon, hindi mabilang na mga sundalo ang nag-alay ng kanilang buhay at labis na kinasusuklaman ang Black Ink Clan. Ang anumang puwersa na maaaring sugpuin ang Black Ink Clan ay kailangang-kailangan. Kaya pagkatapos marinig ang mga salita ni Yang Kai, kahit na medyo nabigo sila, hindi nila ito matanggap. Kung tutusin, lahat sila ay matataas na miyembro ng hukbo, kaya nagkaroon sila ng kaunting pag-unawa sa sitwasyon. Tumanggo si Zhuao Chuyanghua at sinabi, tama ang mga salita ni Sir. Kung magsisikap si Sir ay mababawasan ang mga nasawi sa human race. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, hindi mo kailangang mabalisa. Pagkaraan ng napakaraming taon, ang bagong henerasyon ng 9th grade master ay malapit ng ipanganak. Sa hinaharap, tataas lamang ang bilang ng 9th grade master. Sa pagsasalita tungkol dito, ang lahat ay nasa sabik. Tulad ng sinabi ni Yang Kai, pagkatapos ng napakaraming taon ng pakikipaglaban sa Black Ink Clan, binigyan nito ang mga cultivator na nangangailangan nito ng sapat na oras upang maipan at pagsamahin ang kanilang lakas. Ngayon, sa bawat hukbo, mayroong isang grupo ng magagandang panla na may pagkakataong maabot ang 9th grade. Marahil sa isang punto, ang magagandang seedlings na ito ay biglang magiging isang kasiya siyang sorpresa, at sa oras na iyon,
ang bilang ng mga 9th grade human race master ay tiyak na tataas ng husto. Hindi pa banggitin ang 12 dakilang hukbo, kahit na mayroong 20 o higit pa, magkakaroon pa rin ng sapat na mga 9th grade master. Natural, hindi mangyayari ang awkward na sitwasyong ito ng kakulangan ng 9th grade masters. Kumunat ang noo ni Zhuao Chuyanghua at sinabing, pag-uusapan natin, ang Black Ink Clan ay dapat magkaroon ng territory lord sa lalong madaling panahon at magiging royal lord. Ang unang batch ng Black Ink Clan na lumabas mula sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction ay hindi lang innate territory lords, kundi pati na rin ang maraming ordinaryong territory lords. Lahat ng mga territory lord na ito ay may mga kwalifikasyon para maging royal lords, ang paglaki ng Black Ink Clan ay mas simple kaysa sa human race. Matapos ang napakaraming taon ng akumulasyon, walang nakakaalam kung anong uri ng pundasyon ang mayroon sila. Sayang lang ang territory lords na may chance na maging royal lords ay nakatago lahat sa Northern Pass. Sa tulong ng high-grade Black Ink Nest na iyon, ang human race ay hindi makakakuha ng anumang impormasyon. Nang marinig ito, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Nagkataon lang, pupunta lang ako roon. Nagtatakang tanong ni Zhuao Chuyanghua. Gusto ba ni Sir na pumunta sa Northern Pass? Oo, sagot ni Yang Kai. Upang mabawi ang isang bagay. Bagamat casual siyang magsalita, ang ilang mga 8th grade master ay nagkatinginan at lihim na hinangaan ang katapangan ng lalaking ito. Ang ibang mga 9th grade master ay hindi kailanman nang ahas na magkaroon ng ganoong pag-iisip. Gayunpaman, pag-iisip tungkol dito ng mabuti, noong si Yang Kai ay isang 8th grade, pumunta siya sa Northern Pass upang pukawin ang gulo. Ngayong siya ay 8th grade, para siyang isda sa tubig, kaya hindi dapat magkaroon ng malaking panganib. Bukod dito, ang kaligtasan ng isang 9th grade ay hindi isang bagay na kailangan nilang alalahanin. Seryosong sinabi ni Zhuao Chuyanghua. Kung gayon, mangyaring mag-ingat sir. Tumanggaw si Yang Kai at tumalikod upang paalalahanan sila. Pagkatapos tanggalin ang E5 territory, magpahinga dito ng ilang araw at hintayin ang mga utos mula sa head office para magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Oo, sumang-ayon naman ang iilan sa kanila. Kahit na walang sinabi si Yang Kai, hindi sila kikilos sa kanilang sarili. Ang head office division ay nag-coordinate sa lahat ng kanilang mga hukbo, at bagaman ang bawat hukbo ay tila nakikipaglaban sa kanilang sarili, mayroon talagang ilang suporta. Kung padalos-dalos silang lumalim, mahihiwalay sila sa iba pang hukbo, at kapag nakahanap ng pagkakataon ang Black Ink Clan, hindi ito biro. Nang walang sinasabi pa, tumalon si Yang Kai sa ere, pinaalis siya ni Zhuao Chuyanghua at ng iba pa. Sa Territory Gate, ang hukbo ng Black Ink Clan ay nagmamadaling umatras habang ang Pseudo-Royal Lord ang unang tumakas. Nakita ng maraming Territory Lords na masama ang sitwasyon at tumakas din. Ang hukbo ng Black Ink Clan ay parang dragon na walang pinuno, at kahit na maraming Territory Lords ang naiwan upang mapanatili ito, mahihirapan pa rin itong magkaroon ng anumang epekto. Matapos matuklasan na umaatake ang Jiwo Army, mas lumala ang sitwasyon. Kalahating araw lang ang layo nila sa isa't isa, at napakalaki lang ng daanan patungo sa Territory Gate. Ilang tao lang ang maaaring dumaan sa bawat oras, kalahating araw ay hindi sapat na oras para umatras ang buong Black Ink Clan. Hindi bababasa, kalahati ng kanilang puwersa ang kakailanganin para pigilan ang human race para mabigyan ng pagkakataon ang iba pang Black Ink Clan na makatakas. Sa ilalim ng mabalisasayon ng ilang Territory Lords, isang malaking bilang ng mababang antas na Black Ink Clan ang naiwan upang bantayan ang likuran habang ang mga elite na koponan ay umatras. Sa sandaling makumplito ang pagsasaayos na ito, isang marilag na aura ang mabilis na lumapit. Sinamahan ng aura na ito, isang figure ang bumaril sa kalangitan na parang bahaghari, na nag-iiwan ng maliwanag na marka sa madilim na kawalan. Yang Kai. Sigaw ng isa sa mga Territory Lords sa takot. Walang kahit isang miyembro ng Black Ink Clan na hindi natatakot sa killing star ng human race na ito. Ngayon lang, pumunta siya dito para maglunsad ng sneak attack, sa huli, nahuli na ang dalawang Pseudo-Royal Lords. Saglit lang iyon, pero ngayon ay nakapunta na naman siya dito. Napagtanto ito, ang mga Territory Lords na nanatili sa likod upang mapanatili ang kaayusan ay hindi na makaupo pa. Paano sila magmalasakit sa iba? Lahat sila ay sumugod patungo sa Territory Gate upang makatakas. Sa loob ng ilang sandali, tila mas miserable ang dati ng magulo na hukbo ng Black Ink Clan. Habang nagmamadaling sumulong si Yang Kai, tinawag niya ang Space-Time River, na naging sanhi ng paglakas ng kapangyarihan ng Great Dawn nang bumagsak ito sa hukbo ng Black Ink Clan. Saan man ito dumaan,
walang nakaharang, at ang mga puwersa ng Black Ink Clan na siksikan ay natangay sa Spacetime River at agad na nawasak. Habang umaarangkada siya, nanginig ang Spacetime River at ang mga miyembro ng Black Ink Clan na nahulog dito ay napaatras, lahat sila ay nawalan ng sigla. Sa hukbong ito ng Black Ink Clan na walang pseudo-royal lord o kahit na innate territory lord, hindi maisip ang mapanirang kapangyarihan ng isang 9th grade. Bagamat ang Black Ink Clan ay naglunsad ng counterattack, ito ay ganap na walang silbi. Hindi man lang mahawakan ng mga pag-atake ang katawan ni Yang Kai. Ang ilan ay nilamon ng Spacetime River, habang ang iba ay binaluktot nito. Ilang sandali pa, si Yang Kai ay sumugod sa Territory Gate at bumulusok sa loob. Sa sandaling nahulog ang kanyang figure sa Territory Gate, ang orihinal na matatag na Territory Gate ay biglang nanginig at nagpakita ng mga palatandaan ng pagbagsak habang pinupuno ng void cracks ang espasyo sa paligid nito. Marami sa mga cultivator ng Black Ink Clan na gustong tumakas ay hindi nakahinto sa oras at agad na naputol ng void crack. Parami ng parami ang Black Ink Clan na sumugod, ngunit sa sandaling nakipag-ugnayan sila sa Territory Gate, lahat sila ay namatay. Isa sa mga Territory Lords ay biglang napagtanto na si Yang Kai ay malamang na may ginawa sa Territory Gate, na naging dahilan upang hindi ito makadaan. Kung ito ay sino man, talagang mahirap gawin ang gayong gawain. Ang Territory Gate ay umiral na mula pa noong sinaunang panahon at konektado sa dalawang malalaking teritoryo, kaya ito ay lubhang matatag. Gayunpaman, para kay Yang Kai, na bihasa sa Space Principle, ang paggawa ng Territory Gate sa isang bitag na lumalamon sa buhay ay napakasimple. Ngayon, ang kanyang mga natamo sa Space Gate daw ay lubos na bumuti kumpara sa bago siya pumasok sa Universe Furnace. Ito ay isang tiyak na paraan ng pagpatay. Ang mga Territory Lords na naiwan ay napuno na ngayon ng panghihinayang. Kung alam nilang mangyayari ito, tatakas na lang sila kasama ang pseudo-royal lords. Gayunpaman, sa oras na iyon, umaasa pa rin silang swertehin. Bukod dito, hindi naging madali para sa kanila na makaipon ng ilang tropa, kaya hindi sila pumayag na sumuko. Sinong mag-aakalang makakatagpo sila ng ganoong kapalaran sa huli? Hindi na ma-access ang Territory Gate, at papunta na ang Chiwo Army. Bukod sa Black Ink Clan na nakatakas sa Territory Gate, ang natitirang Black Ink Clan na hukbo ay wala nang matatakbuhan. Bagamat napakalaki pa rin ang kanilang bilang, nang walang suporta ng isang pseudo-royal lord, na ang bilang ng mga Territory Lords ay lubhang nabawasan, paano sila magiging kalaban ng Chiwo Army? Ilang sandali lang ay nawasak na sila. Para sa isang oras, hindi mabilang na mga master ng Black Ink Clan ang napuno ng kalungkutan. Ang killing star ng human race ay gumagamit lamang ng napakasimpleng paraan, ngunit naging sanhi ito ng pagkamatay ng 10-10 milyong sundalo ng Black Ink Clan. Ang walang awa na tao. Sa di kalayuan, nakita rin ng mga nakatataas ng Chiwo Army ang eksenang ito mula sa malayo. Sa una, nagmamadali sila, natatakot na bago sila dumating, ang hukbo ng Black Ink Clan ay atras mula sa Territory Gate. Ngunit ngayon, tila ang Territory Gate ay naging isang nakamamatay na bitag, at ang Black Ink Clan ay walang paraan upang umatras. Sila ay nagkukumpulan sa Territory Gate na parang isang pulutong ng mga bubuyog, na lumilikha ng lubos na gulo. Sa ganoong sitwasyon, ang human race ay hindi kailangang masyadong mabalisa, agad na pinatatag ang kanilang mga puwersa at naglulunsad ng isang sorpresang pag-atake.